Marami na nga ang naimbirna sa abot kamay na pangarap sapagkat palagi na lamang nananalo ang kasamaan. Palagi kasi nga pinapanigan ni Direk ang mag-inang si Myra at si Zoe at patuloy na nagdurusa ang mga bida natin. Ang isang masayang dinner sana nitong bagong couple na si Carlos at Lynette ay naging awkward dahil nga sa kakaibang kinikilos nitong si Carlos. Dahil napakaganda na nga ng damit na sinuot ni Lynette ay talagang pinilit niya ito na magsuot. At siya na nga ang pumili ng susuotin nitong si Lynette. Kaya naman baga hindi komportable si Lynette sa kanyang isinusuot. Tala, may isang ang osesera na nakasama sa kanilang dinner at ito ngayon pinupuna. Pagpasok pa lang ng loob ng bahay ay pinupuna na ang setup ng furniture na hindi umano bagay sa labas ng sala. At maging sa pagkain ay pinupuna rin ang pagluto ng kare-kare nitong si Lynette. Sinabi nga nito na mas malasa umano ang kare-kare kung ang ginamit niyang peanut butter ay talagang tunay dahil tiyak na mas malinamnam ito. Kaya naman imbis na mapahiya nga itong si Lynette ay sinabi na lang niya na next time kapag magluto siya ulit ay gagawin niya ang sinasabi ng babae. Di na nga maintindihan ni Lynette ang kanyang nararamdaman sa mga oras na iyon dahil pakiramdam niya ay isa na lang siyang papit nitong si Do Carlos na sunod-sunuro na lamang sa lahat ng ididikta nito. Nandala, ito nga si Annalyn ay ginausap na nga ang kanyang ama tungkol sa pagkawala ng kanyang lolo. Dito nga niya ikinuwento na may hinala siya na may kinalaman nga itong si Moira kung bakit nawawala nga itong kanyang lolo. Kaya naman si RJ ay agad na tinawagan ang kanyang bruhang asawa dahil natatakot siya baka kung anong gawin ni Moira sa kanya. Subalit agad nag-alibay si Moira na kung saan siya ngayon ay nasa restaurant siya. Ngunit ang puntahan nga nila RJ at Giselle ay mas nauna pa sila dito. Agad namang nakalusot at nagpalusot itong si Moira. Ngunit marami nang hinala itong si Giselle kaya naisip niya na sundan ang kotse nga nitong si Moira. Dahil nga sa napakagaling maggawa ng alibay ng mga ito ay lagi na lamang nakakalusot sa kanilang mga kasalanan, which is nakakainis na talaga dahil lagi na lamang umaabuso sapagkat hindi naman na sila nasusuplong, laging nakakalusot at lagi na lang nasusuhulan ang mga pulis. Tatawa na lang ako sa mga naging komento ng mga manunood dahil sinasabi nga nila ayaw na nilang manood, ngunit nagko-komento pa rin at nagiiwan ng mga marka at bakas patunay na nanonood at sinusubaybayan pa rin nila kung ano ang susunod na pangyayari. Kaya naman sana direct maawa naman kayo sa kanila at sana ipakinggan nyo ang kanilang mga daing. Samantala, ito nga si Lolo Pepe ay kinulong na nga nitong si Moira. Buhay pa nga ito. Dito nga'y naawa ang pulis na nakatoka sa kanya at pinainom nga siya ng tubig dahil tila nauuhaw siya. Dito niya napapansin na tila mabait naman daw itong pulis, hindi naman daw ganun kasama. Subalit sumagot ito na hindi siya ganun kabait, sakto lang daw dahil kung talagang mabait siya ay wala umano siya doon sa kinalalagyan niya ngayon. Nang paalis na nga ang pulis ay bigla na lang siyang tinawag nitong si Lolo Pepe at sinabihan. 10 milyon, pakawalan lang umano siya sa kanyang mga tali at palayain. Papayag kaya ang naturong pulis sa offer nitong si Lolo Pepe? Malaking halaga na rin ang 10 milyon. Or magiging tapat pa rin siya sa kanyang among si Moira? Yan ang ating pakaabangan. Samantala, ito nga si Annalyn ay tudo na nga ang pagdadasal dahil labis na siyang nalulungkot at nag-aalala dahil ito nga si Lolo Pepe ay tuluyan na nga iniwan ng eroplano sapagkat ito nga ay nawawala. Diringgin kaya ang mga dasal ni Annalyn na sana walang mangyaring masama sa kanyang lolo at mahabag ang pulis at maawa na nga ng tuluyan at palayain siya. Abangan. Thank you for watching. Please don't forget to like and subscribe. Thank you.